Praise God. Praise God. God is good all the time and all the time. God is good. Praise God. Praise God. Isang mapagpalang araw po sa bawat isa. Sa pagkakataong ito, tayo po ay dudulog lalapit sa ating Diyos na buhay ng may pananampalataya na kung saan may dalawa o tatlo na nagkatipon sa kanyang ngalan. Naroon siya sa kanilang kalagitnaan. Sa araw na ito, tayo po ay dudulog sa Panginoon sa ngalan ng bayan ng Magaraw sa probinsya ng Camarines. Ating hihilingin na maitatag ang altar ng ating manunubos sa bayan ng Magaraw. Mahimutag sa ato mga kaigsuunan diha sa Visayas ug sa Mindanao. Bisan pa katong ato mga kaigsuunan nga anaa sa Luzon ug sa laing nasod. Talaygon ang Ginoo sa walay katapusan. Ang atin pong pagsambay mula sa Aklat ng Mga Awit, 78 kabanata, ang talata po ay 62. Nagalit sa kanyang bayan, ibinigay sa kaaway, kaya naman ang marami sa kanila ay namatay. Nagalit sa kanyang bayan, ibinigay sa kaaway. Kaya naman ang marami sa kanila ay namatay. Nagalit sa kanyang bayan, ibinigay sa kaaway. Kaya naman ang marami sa kanila ay namatay. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpapasalamat sa pagkakataon na minsan pang makadulong at makalapit sa iyong banal na harapan. Ama, kami po'y nagpapakumbaba, humihingi ng tawad sa lahat naming pagkakasala at aming idinadalangin sa oras na ito na anumang kasalanan, anumang karumihan sa aming mga buhay ay malinis ng banal na dugo ng aming manunubos. Habang amin din pong idinudulog sa iyo ang bayan ng Magaraw sa probinsya ng Camarines. Ang aming panalangin, ang lahat ng altar at lahat ng kasunduan na ginawa sa bayan ng Magaraw nang hindi ayon sa pangalan ng aming manunubos ay mapawalang bisa sa pangalan ni Jesus. Aming panalangin sa pangunguna ng iyong Santong Espiritu, maitatag ang altar ng aming manunubos sa bayan ng Magaraw. Maraming salamat po, aming pag-asa. Tinugon niyo at tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Ang atin pong pagpupulay ay mula sa Aklat ng Unang Samuel, 25 kabanata. Ang talata po ay 26 hanggang 31. Ngayon po'y niloob ni Yahweh na huwag matuloy ang inyong paghiganti upang hindi mabahira ng dugo ang inyong mga kamay. Saksi si Yahweh, ang Diyos na buhay. Lahat ng naghahangad ng masama laban sa inyo ay mapapahamak tulad ni Nabal. Narito po, tanggapin po ninyo ang nakayanan ng inyong lingkod at ipamigay ninyo sa inyong mga tauhan. At patawarin po ninyo ang anumang pagkakamali ko. Sigurado kong loloobin ni Yahweh na kayo'y maging hari, pati
ng inyong lahi kapagkat nakikipaglaban kayo para sa Kanya at hindi kayo gagawa ng anumang kasamaan habang kayo'y nabubuhay. Kung may magtatangka sa inyong buhay, iingatan kayo ni Yahweh na inyong Diyos. Ang ang mga kaaway naman ninyo ay ihahagis na parang bato ng tirador. At kung loobin ni Yahweh na maging hari na kayo sa Israel, tulad ng kanyang ipinangako, wala kayong pagsisisihan. Hindi kayo uusigin ng inyong bunhi sapagkat hindi kayo pumatay ng walang sapat na dahilan o kaya'y naggiganti sa inyong kaaway. At sana'y maalala ninyo ako sa sandaling marapati na ni Yahweh na maitatag na ang inyong sambahayan. Ang Diyos po ang magpala ng kanyang buhay at makapangyarihang salita. Bahagi pong ito ng banal na kasulatan ay ating matatagpuan ang panalangin ni Abigail para kay David. Ano po? Tayo nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat naging napakaliwanag nung panalangin ito na tila ba isang prophetic prayer. Ano po? Na ang sabi niya, ang Diyos, ang siyang tunay na may kalooban, ang siyang may tunay na nais na maitalagang hari si David. Ano po? At ang sabi niya, hindi kalooban ng Panginoon na kayo'y maghiganti. Kasi ayaw ng Diyos na mabahira ng dugo ang inyong mga kamay. Eh, ano naman ngayon? Eh, hindi naman tama yung ginawa ni Naaman. So, malamang ang gagawin ni Haring David ang naaayon sa katwiran. Samantalang ito po, posible, ano po, doon sa ating tinignan kwento, talaga namang matigas ang ulo ni Nabal, ano po, at hindi siya nakinig. Pero dapat nating maunawa na, sandali, hindi naman tama na gaganti ang isang maayos na nilalang. Ano po, si David, hindi tama, hindi mainam na siya gagawa ng hindi nararapat. So, ang nangyari po dito, tila ipinadala ng Panginoon si Abigail para ito'y ipabatid kay David. Alam niyo po mga kapatid, tayo'y marapat na magpasalamat sa Panginoon sapagkat kung tayo po nagpaplano, nagnanais na maghiganti at gumawa ng hindi maganda laban kanino man, lalo na doon sa mga gumagawa ng hindi maganda laban sa atin. Aba, magpapadala ang Diyos ng mga matuwid at ipababatid sa atin na hindi po yan ang landas na nais ng Panginoon na inyong tahakin. At makikita po natin kung paano siyang tunay na naging pagpapala. At sabi nga ni Abigail, ayaw ng Panginoon na mabahira ng dugo ang inyong mga kamay. Praise God. At pagkatapos siyang sabihin ang katotohanan ito, sabi ni Abigail, narito po. Meron po akong nakayanan, meron po akong daladala. Sabi niya, ipamigay niyo na po sa inyong mga tauhan. At alam niyo po ang nakakatuwa,
hindi lang basta namigay si Abigail nung mga pangangailangan, bagkus ang sabi niya ng verse 28, "Patawarin po ninyo ang anumang pagkakamali ko." Inangkin ni Abigail yung pagkakamali na dapat ay sinabal ang umaangkin. Pero sa bahagi ito ng banal na kasulatan, inangkin ni Abigail. Alam niyo po mga kapatid, matatagpuan natin ang katotohanan na si Abigail ay hindi lang maganda, kung hindi matalino. Ano po? Sapagkat sa bahaging ito ng banal na kasulatan, hindi siya nagmataas, hindi siya nagmalaki, bagkus siya'y nagpakumbaba. Inamin niya yung kasalanan na hindi naman siya ang gumawa. Pero niliwanag niya kung bakit siya humihingi ng tawad. Sabi niya, "Tawarin po ninyo ang anumang pagkakamali ko." Inangkin niya yung pagkakamali ni Nabal. Ano po? Pero alam niyo itong karunungan, itong katalinuhan ni Abigail ang siyang maghahatid sa kanya sa landas na nais ng Panginoon na kanyang tahakin. Alam niyo po, kung tatanungin niyo ko, bakit ba tumalon tayo sa 1 Samuel chapter 25? Nasa Genesis tayo. Sa panahon na si Jacob at ang kanyang mga anak nanumbalik sa bayan ng kanyang mga magulang, ano, na si Isaac at si Rebecca. Kasi po, nais ng Panginoon na magkaroon tayo ng ganap na kabatiran sa buhay ni Abigail. Sapagkat darating ang panahon at ngayon na nga, yung balabal ni Abigail, isasalin, ipamimigay ng Panginoon sa kanyang mga lingkod. Paano natin gagamitin kung wala tayong ganap na kaunawaan? Kaya't akin pong inaanyayahan ang bawat magulang, bawat kapatid natin, kung inyo pong narinig, kung inyo pong naunawa na mantel pala, may balabal pala si Abigail at maari ko itong isuot, maari ko itong gamitin. Kasi po alam niyo yung anointing ng Panginoon, itinalaga yan para sa bawat isa. At sa pagkakataon na yung mga kapatid natin who stand in the gap in behalf of those countries na hindi nakapagsabi, hindi nakagawa ng hindi naayon sa katotohanan. Pero alam niyo, mga kapatid, upang taglayin natin at angkinin natin ang balabal ni Abigail, ito'y pagkakaloob ng Panginoon sa isang hindi pangkaraniwang pamamaraan. At itong magiging dahilan kung bakit marami ang maihahatid sa paanan ng ating Panginoon Jesucristo. Pero alam niyo, para ito magkaroon ng kaganapan, kailangan nating, at tulad ng ginawa ni Abigail, kailangan nating magpakumbaba at aminin natin ang kasalanan hindi lang ng isang tao, sapagkat sinabal yung kinatawan ni Abigail, kung hindi ng ating sambayanan. Ating angkinin na matutupad niya ang itinalaga ng Panginoon sa kanyang gawain, sapagkat ang nilalakaran natin
ay ang kanyang landas ng katwiran at ng kabanalan. Manalangin tayo. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpapasalamat sa karunungan na inyong ipinagkaloob kay Abigail. Sabagat ito'y naging paraan upang kami ay magkaroon ng pagkatuto at ang tahaki namin ay ang landas na inyong itinalaga. Panginoon, kami po'y nagpapakumbaba. Pawiin mo ang anumang kaisipan na hindi ayon sa katwiran. At ang aming panalangin ng landas na tahaki ng iyong mga lingkod ay ang landas na iyong itinalaga sa ganitong paraan, Ama. Tatanggapin ng iyong mga anak ang panlaban ni Abigail. Magiging dahilan kung bakit kami magkakaroon ng agarang karunungan at desisyon sa mga bagay na may kaganapan sa amin. At sa pangalan ni Jesus, maming idinudulog sa iyo ang bayan ng Magaraw sa probinsya ng Camarines. Aming panalangin, tunay, Panginoon, ang iyong katawan sa bayan ng Magaraw, magkaroon ng pagkakaisa, magkaroon ng unawaan, magpakumbaba ang iyong iglesia, Panginoon. At sa pangalan ni Jesus, ang aming panalangin, aming pagkatuto sa iyong salita, maging dahilan bakit magaganap namin ang iyong katwiran at ang nararapat, ang landas na aming tatahakin, Panginoon, landas na iyong itinalaga. Maraming salamat po. Inaangkin namin sa pangunguna ng iyong Santong Espiritu. Itinatatag ang altar ng aming Panginoong Jesucristo sa bayan ng Magaraw. Ging dahilan nito kung bakit baloy ang iyong Espiritu at kapangyarihan sa Baguio City, Cagayan de Legazpi, Lipa, Manila, Pampanga, Pateros, Ilusan, mga bayang ito na may kapangyarihan, hayaan mo na magkaroon sila ng ganap na kaunawaan sa iyong pagkatawag. Maging dahilan nito kung bakit lumaloy ang Espiritu at kapangyarihan sa mga bansa na iyong tinawag, yung itinalaga para sa iyong katwiran. Sa Baguio City, Cagayan de Oro, Legazpi, Lipa, Manila, Pampanga, Pateros, Ilusan, ang mga bayang ito. Ikaw po ang tunay na magbantay. At sa pangalan ni Jesus, na ang iyong pagkilos ng may kapangyarihan sa aming pinakamamahal na bayan. Madasal namin ang kaunlaran at hayaan mong maranasan nito ng buong Luzon, Visayas at Mindanao. Paano kami tinawag mo to be the launching pad of the gospel, to be a missionary, sending country, be the America of Asia, in the height of its glory. Yan ang aming panalangin kayo kong pagkaloob ng kapamaraanan na aming malakaran ng landas na inyong itinalaga. Amin din pong idinudulog sa iyo ang aming President Marcos, Vice President Duterte, ang Senado, Kongreso, Judiciary, Military, Police, Local Government. We declare the fear of the Lord na siyang tunay na maghari sa aming pinakamamahal na bayan. Ang aming panalangin, Panginoon, walo ang iyong Espiritu at kapangyarihan. Habang amin din pong idinudulog na magkaroon ng tunay na pagkatakot sa iyo, ang aming pamahalaan, ang President Marcos, Vice President Duterte, Senado, Kongreso, Judiciary, Military, Police, Local Government. We declare the fear of the Lord. At sa pangalan ni Jesus, aming panalangin tunay, Ama, ang Espiritu at kapangyarihan ng Tuhan. At wala ng kasinungalingan ng kaaway ang magtatagumpay laban sa mga itinagdamo sa pangalan ng aming
Amin din po idinudulog sa iyo ang mga training agencies katulad po ng Main Life, Asian Center, Elijah House, Church, Renewal, Asia Pacific International Institute of Studies. Ikaw po ang magkaloob ng lahat ng pangangailangan ng mga misyonero upang patuloy na malipagkaloob ang lahat para sa inyong kapurihan at kalwalhatian. Seryoso po rin sa aming mga OFWs na tinawag bilang overseas Filipino witnesses. Kaya po sila sumaksi sa mga bansa na yung pinagdalhan sa kanya. Seryoso po rin for the fulfillment of your purposes among us. Sa mga bansa na tutunguin ng iyong lingkod upang ilalangin ang fire of revival sa Vietnam, Cambodia, Myanmar, Thailand, Malaysia, Singapore, Indonesia, at Brunei. Hiling namin ang iyong pagsama sa mga pastor, sa mga iglesia, at sa mga itinalaga mo, Panginoon, at tagapag-ingat ng iyong presensya. Ang aming panalangin, maranasan namin ang kapupunan ng iyong pagsama at pangunguna sa aming pinakamamahal na bayan. Maraming salamat po ang aming pag-asa at tunay tinugon niyo at tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Lagi po nating tatandaan sa anumang problema, kahirapan, sakit, karamdaman. Tayo dudulog, lalapit, tatawa sa Panginoon dahil sa Diyos walang imposible. Sa pagkakataong ito, yan niyo pong salitain ko ang basbas ng Panginoon sa inyo at sa inyo sa bayan. I declare the everlasting love of the Father. I declare the unending blessings of the Son. I declare the sweet, sweet, sweet fellowship of the Holy Spirit now and forever. I declare this new house and lot with park, with a new vehicle, and with a flourishing business. In Jesus' name, amen, 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 amen. Praise God. Hanggang sa susunod po, sama-sama nating ideklara, Pilipinas, God bless you, big time. And so we declare to God be all the glory in Jesus' name. Amen. 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 Praise God. Praise God.